Question 27. Which of the following statements correctly differentiates the manner and extent of the delegation of states' three inherent powers by the national legislature? In this question, we are going to find kung alin dito sa mga choices na to ang correctly differentiating itong tatlong inherent powers under the criteria of delegation. Tingnan natin isa-isa. Una, ang eminent domain, letter A, is mostly freely delegable. Tandaan natin na ang eminent domain ay pwede lang siya ma-delegate sa private entity kung yung private entity na yon ay mayroong activities or nag-exercise ng activities na public utility. So, hindi siya pwedeng i-delegate lang as described in here freely sa kung ano-ano lang. Ito namang police power, ang nagkamali lang dito kasi sinabi niyang cannot. Pero pwede ito ma-delegate sa LGU at saka yung mga administrative na administrative na aspect, yung sa PNP, yung ganyan. Pero hindi sila pwedeng gagawa ng batas. Letter B naman, ang power of taxation daw is inherent, non-delegable, which is true, correct. Pero may mga exception dito, like pwede siya sa LGU. At saka yung sa president, yung sa tariff, pwede siya doon. Ang police power is mostly widely delegated to both LGUs at saka administrative bodies. So, correct din ito. Kung tandaan natin, dito sa delegation ng note natin, makikita natin na ang taxation is non-delegable kasi para lang siya exclusively for legislative body. Pero again, may mga exceptions dito. Makikita mo dito sa baba. Pwede siya sa LGU at saka sa president. Then, yung administrative bodies, like the BIR. Pagdating naman sa police power, makikita natin dito ay pwede din siya sa legislative only, pero pwede din siya sa local government at saka administrative. So, kapareha sila ng taxation. Sa eminent domain naman ay pwede siyang ma-delegate sa sa mga LGU units at saka delegation is permissible and the power may be exercised by the LGU. Delegable siya kasi pwede ito sa private entity, yung sa mga public utilities company. Kaya pwede siya dito with proper. So, ito lang yung kaibahan nila when it comes to the delegation. Siguro ang description dito sa pagiging delegable niya is pertaining doon sa private. Kasi other naman ng mga delegation dito ay karamihan sa LGU yung common nila. Wala nga dito yung administrative bodies pagdating sa eminent domain. So, ito yung mga rason kung bakit hindi siya pwede ma-delegate. Kasi nga, is purely legislative kasi because yung mga legislative bodies kasi yung mga electorate representative directly from the people of the locality. Ito ng police power, ang rason dito is yung legislative lang ang mag-determine kung ano yung necessary. Kaya hindi siya delegable. Itong nasa public health, etc. Pero again, mayroong mga exceptions yan ha. Pero strictly non-delegable. Ito naman ay pwede siyang ma-delegate concerning the implementation only, while the parts of remains legislative. So, yung implementation, pero dito, again, pwede siya sa private entities. So, kaya dito, balikan natin, correct itong letter B, pagdating dito. Sa letter C naman, ang kanyang mali dito, freely delegated, hindi naman siya freely kasi dito may limit yung president. Ayon sa ating constitutional limitation, kailangan magbibigay ng range ng kung saan doon lang pwedeng makapag-exercise yung presidente natin ng tariff, custom, at saka yung mga duties na yan. Local government units ay, pwede siyang i-delegate sa local pero doon lang siya naka-delegate lang
sa mga legislative sa council. The only difference is that the delegation taxation requires 2/3. No, there's no such thing as that. Ang delegation ng taxation nang naging LGU siya kasi dahil yun sa constitution. Hindi yun dahil sa pinagbotohan ng Congress. Hindi yung Congress talaga yung nag-delegate doon, kundi yung Constitution. Pagdating sa President, yung Congress, Constitution din ay binigay. At saka yung sa admin, that's also administration lang kasi talaga yun. So, pwede talaga yung ma-delegate. Pagdating dito sa letter D, is not delegable to local. That is not true kasi pwede siyang ma-delegate. Word not. Only taxation daw at saka eminent domain are delegable provided that the purpose is local purpose. No. Ito pwede ito sa private again, pero yung sa taxation hindi yan pwede sa private. So only yan sa ano lang, doon sa government lang related, pwede siya ma-delegate. So the answer of here is letter B.